for today's video, gagawa tayo ng door shurak. Yung door na yan, gagawin natin yan. Medyo mahirap at maproseso yung door na yan. Kaya kung papansin nyo, yung adjustable shurak shelf, naglagay ako na isa. Para kung halimbawa mayroong malaking sapatos o boots, tatanggalin lang yun o ibababa lang yun para magkasya yung boots. Ayan ang tsura niya. Yan, medyo komplikado yung paggawa natin dito ng pintuan na yan. Siyempre, first step, kailangan masilihan ko na agad tong board natin na gagawin natin sa pintuan para hindi na ako mahirapan masyado pagka isa-isa ko pa siyang minasilihan. Then cut muna tayo. Yan, then tapos gumawa ako dito ng guide para stable so para maging isang size so yung ating pampinto na shurak. Yan. Bali 36 pieces ang kailangan natin na to. Dito rin sa pagtabas para maging pantay-pantay din siya, gumamit din ako dito ng guide. Kung papansin nyo yun, meron din tayo rito stop block na ginamit para sa pantay-pantay na tabas natin ng pintuan na shurak. Kaya kung mapapansin nyo, gamit din ako ng bag clamp dito para i-clamp siya lahat. Kung mapapansin nyo, pantay-pantay siya. Tapos sabay-sabay ko na rin siyang minasilya. Para sa ganitong pamamaraan is mapabilis yung aking trabaho. Kasi medyo mahirap to kung isa-isahin ko pa siya mamasilya. Medyo madiwara siya or sobrang tagal niya mayayari. Tapos patutuin ko nga lang pala to ng isang araw para sure na tumigas yung ating masilya. Tsaka ginawa ko to ng 2 patong. After ng 2 hours, minasilyahan ko siya ulit kasi lumulubog pa yung ating masilya. Ito yung pinaka magiging guide ng ating pinto. Ayan, medyo mahaba to. Nasa 6 feet itong pinto natin kasi natong taas na to by 1.5 feet. Ayan, kung papansin nyo, sa pagka-sander din, ganun din ang ginawa ko. Sabay-sabay pa rin siya. Ayan, para matanggal lang yung mga matataas na parte. Bago ko siya ikalasin. Pag nakalas ko siya, iisa-isahin ko din siyang sanderin para makita ko pa yung mga dapat pang masilihan. Yan. Ito sinasabi kong isa-isahin ko ulit siya. Medyo maproseso talaga pero ganun talaga. Ito yung gusto ng kliyente natin. Ito yung magagawa. Sa Manila. Okay. Thank you. Gumagamit din ako ng spatula rito para tanggalin yung mga excess na mga na masilya na tumulo. Ayan, tinatanggal niya. Kung makapansin niyo yan, gumagamit ako ng spatula. Ayan, mga part na yan. Ayan. Yung masilyang tumulo. Para hindi na natin sanderin na trabaho yung panasander natin yung mga tulo na yun. Pinukot-kot ko na lang muna siya. Yan, halos 36 pieces to. Yan. Ganyan ang ginawa ko sa kanya. Isa-isa ko rin siyang sander para mas maging maganda yung kalabasan ng ating trabaho. Makinis na siya.
Yan, napakadami niya. Sa sobrang tuwa ko sa pakikipagkita namin ino kay Isaiah, hindi ako nagtaka ng 2 months later, nag-request ulit ito ng another meetup. Yan, kung mapapansin niya, minlower ko ulit siya. Tapos pupunasan ko siya ulit ng basang-basahan para matanggal lahat ng alikabok. Sasama pa ako. Ang iyak na nga lasay para sa akin nakapagkita tayo sa kanya eh. Tapos lumayag na naman kayo para sa akin. At ito na nga yung ating pinto. Ito yung magiging guide natin dyan. Hindi niya ginawa para maging pantay-pantay yung ating pinto na to. Dinivide ko na nga lang to sa 18 pieces. Hindi naman niya kilala yun. Lalong-lalo sa internet niya lang naman nakilala. Tapos gumamit din ako ng polytop dito sa mga pinagpakuan. Yung polytop nga pala na to, ginamitan ko nga pala siya ng tinting color black para medyo mapapansin nyo yung kulay itim na halos yung ating pinangmasilya rito instead na kulay pink or pula. Ayan. Kasi maglalagay tayo ng conceal hinges. Bali, tatlong conceal hinges yung ginamit ko dito dahil medyo malaking pintuan natin ito. Gumamit nga pala ako dito ng inset o C3 soft close hinges. Yung kinabit ko na nga lang siya. Yung gawa nila yun. Tulad nila, yung gumawa ng bike nila. Although nakabenta ka base, pero gumawa sila. Sa bike na nakatulik, diba? Kaya may gawa sila. Bago pa siya pinturahan ng i-primer, sinukat ko na lang muna dito siya sa cabinet natin para kung meron pa tayong ayusin na meron pa tayong masilihan, tabasin magawa ko na bago ko siya i-finish ng pintura. Yan, after kung siguro na okay na siya, ginawa ko na nga lang dito primer ko na siya. As after 1 day again, para matuyo na yung ating primer, lilihain ko ulit siya. Tapos titingnan ko kung may spatin pa siyang masilya at mamasilyahan ulit natin siya. At ito na ating finished product, guys. Ayan. Shoe rack with adjustable shelf. Ayan. Kaya papasin nyo nga rito. Maganda yung pintong kinalabasan niya. Ayan, guys. Thanks for watching, guys.